Hi and hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. Tayo ay nag-live at katatapos ko lang gawin yung ibang mga gawaing bahay ko dito sa bahay. Nakakapagod, no? Kapag ikaw yung mag-isang kumikilos, no? Talagang nakakapagod. Pero okay pa rin. I'm so blessed kasi kahit na nakakapagod, ang mahalaga buhay ka, no? And someone requested about ano yung masasabi ko nowadays pagdating sa anxiety and depressions. So, nagtataka kayo na bakit parang sa Nilio, nasanay kami na kapag ikaw nagla-live ka, more on the church history, kasi isa yan ng Christianity, diba? Nakapag-live ako before, history ng Islam, mga iba't ibang history ng mga religions. So, syempre ako kasi, dahil ang tagal ko nga pong naglaylo, no, at kinakausap ko naman din yung mga friends ko na hanggang ngayon, hinahanap ko yung mas malalim na dahilan kung bakit kailangan kong mag-live, lalong-lalo na pagdating sa simbahan. Kasi syempre, napakahirap lalo na pag ang tagal mong natulog, di ba? Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng inspirasyon, kung ano yung dapat kong isipin, para ibalik no yung sigla ko sa pagtuturo pagdating sa kasaysayan ng simbahang Katolika. But as of now kasi ayoko rin namang maging hypocrite, no, na I have to do this kasi dito ako nakilala, kailangan kong mag-aral, pwersahin yung sarili ko kahit hindi mo alam kung ano yung dahilan kasi dito kami nahal ng tao, no? Kasi sa akin hindi nyo mararamdaman yung pagmamahal ko kung pepekiin ko yung presentations ko. Diba? So, magsisimula muna ako sa mga basic presentations pagdating sa reality ng buhay. No, siguro, mas marami kasing mga kabataan ngayon ang humihingi sa akin ng mga advices regarding sa bakit ganito yung mindset ko na parang napaka-unbothered ko sa mga negativity. Parang wala akong pakialam. Sa panahon natin ngayon, 'di ba, napapansin natin talagang napakalala ng anxiety at ng depressions. Nung ako ay naging magulang ko, si Cora Adams and Kevin Adams, ang mamit daddy ko, no. Akala ko my life would be okay. Akala ko dahil ang mga magulang ko, meron na akong makakausap, meron na akong masasandalan, okay na lahat, 'di ba? Kasi hindi na mahirap, hindi na ako mahihirapan, hindi pala siya ganoon. Kapag ang pera ang naging sentro ng happiness nating mga tao, magkakaroon tayo ng anxiety at depressions. Bakit? Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay stable ang ating financial status. Wag natin kahit kailan na iisipin na porkit marami kang pera is magiging okay ang buhay. Hindi siya ganon. Sa akin kasi, ang pag-iwas sa depressions and anxiety na pinagdadaanan ngayon ng mga kabataan, unang-una kasi kailangan talaga Christ-centered ang buhay mo. Nandoon tayo, dumarating tayo sa mga pagkakataong pagchichismisan ka, sisiraan ka. Alam naman natin ng mga Pilipino di ba? Kapag may nagkwento sa atin na isang bagay na hindi naman totoo tungkol sa atin, basta yun ang unang narinig, usually yun ang pinaniniwalaan Kaya nga 'di ba, ano ba ang description pagdating sa mga Pilipino? Crab mentality. Naniniwala kahit wala pang basihan. Naniniwala na ganito yung taong to kahit wala naman tayong katibayan. 'Di ba? Na which is yun yung dapat nating gamutin sa ating mga sarili na hindi tayo basta-basta dapat naniniwala sa nakikita, sa naririnig, nang hindi natin nalalaman ang dahilan. Hindi po ba? Maraming mga Catholic youth ang nagko-consult sa akin. Halimbawa, sa Nilio, isa akong part ng LGBTQIA+, and I am in a same-sex relationship. Pwede pa ba akong mag-serve? Bakit? Nagtanong ako sa kanya, why?
Hindi ako makapag-serve sa simbahan kasi pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Pakiramdam ko, hindi ako tatanggapin ng Diyos eh. Pakiramdam ko sa sitwasyon ko, sa impyerno ako mapupunta. Well, hindi ko siya binibigyan ng validation na tama yon. Pero hindi ko sinasarado ang pintuan sa mga taong nasa ganong sitwasyon. Sa lahat ng LGBTQIA+, na may jowa, na namromoblema, na gustong gayahin kita sa Rio, how you defend the Catholic Church, pero I can't. Because most of the people around us, dinadown kami. God is love. Hindi ba? May mga relasyon na hindi na natin pa pwedeng takasan. Tama po. Yung mga live-in partners na hindi kasal sa simbahan. Hindi ba? Paano yung mga live-in partners na nagde-defend ng katuruan ng simbahan na hindi kasal? Dahil ba sa lalaki at babae sila? Yan ba ay masasabi nating exempted sa mata ng Diyos? Kasi babae at lalaki sila, pero hindi sila kasal. Hindi siya ganon, di ba? Ganon din sa same-sex relationship na God is love. Maiintindihan ng Diyos ang nararamdaman namin wrong. Naiintindihan ng Diyos na ang tao ay mahina, pero kahit kailan hindi pwedeng maging exempted ang isang kasalanan. Hindi natin pwedeng bigyan kahit sa pinakamalalim na pagpapaliwanag ang isang sitwasyon na hindi naman talaga dapat. At bakit ito nagbibigay ng malaking anxiety and depression sa ibang mga CFD na katulad ko na LGBTQIA+ na hindi kayo tanggap ng Diyos? Bakit? Kasi hindi nyo binubuksan yung kalooban nyo na ang Diyos mahal kayo. Ang ibig ko pong sabihin, kung tayo ay naniniwala na God is love, bakit hindi tayo magdasal na, Lord, hindi man ako maalis sa ganitong sitwasyon, sa relasyon na meron ako, pero sana ipinagdarasal ko, alisin nyo sa amin yung sexual intercourse. Wala naman masama para sa akin kung kayo ay may kinakasama na bakla o may kinakasama kayong tibo, nag-asawa kayo ng bakla o nag-asawa kayo ng tibo. Hindi ko naman nakikita na yon ay pangit as long as walang nagaganap na sex. Nagiging pangit sa mata ng Panginoon ang pagsasama ng dalawang lalaki o ng dalawang babae kapag merong sex na nagaganap, na which is yun ang nagli-lead into mortal sin. At sa mga sitwasyon na hindi natin kontrolado bilang tao dahil tayo'y mahihina, may mga sitwasyon na parang imposibleng baguhin, wala namang masama kung magdadasal ka, di ba? Kasi kung naniniwala ka na God is love, pwedeng ang Diyos kumilos sa mga LGBTQIA+ na nasa live-in status na mawala sa inyo yung lust. Kasi kahit sa live-in partner, babae o lalaki na hindi kasal, hindi ko naman sinasabi na masama ang magsama kayo ng hindi kasal. Pero bakit ba siya naging masama? Dahil ba sa nagsasama kayo? Hindi. Because of the sex. Kasi papasok dun yung lust eh. Pero kung halimbawa, babae at lalaki, nagsasama kayo sa isang bahay, hindi naman kayo nagsisex, masama ba yun? Di ba hindi? Ganon din sa bakla at saka sa lalaki. Kahit sabihin nyo nagsasama kayo, kung wala namang sex, masama ba yun? So lalabas para kayong magbarkada na nagsasama sa iisang bubong. Diba? Para kayong magkapatid na nagsasama sa iisang bubong kasi walang sexual intercourse na nagaganap. Kung ang depression ninyo o anxiety ninyo ay pinanghuhugutan nyo dahil hindi nyo magawa ang magsimba, hindi nyo magawa ang magkumpisal, kayo mismo ang tumataboy sa grasya ng Panginoon. Hindi ba't dapat kapag mas nagkakasala ka, mas lumalapit ka sa simbahan? Hindi po ba? Hindi ba dapat kapag mas lalo kang humihina, mas lalo kang kumakapit sa Diyos? Kasi,
Mahina ka na, nasa mortal sin ka pa, hindi ka pa lalapit sa simbahan, paano ka na? Hindi malaking kabawasan sa ating pagkatao ang pagtanggap na tayo ay mahina. At hindi naman din malaking kabawasan sa pagkakaroon ng talino ang tanggapin na may mga taong hindi tayo maiintindihan. At kahit anong pilit nating ipaintindi, may mga tao na hindi kayang maintindihan yan dahil iba ang kanilang environment na ginagalawan. At yan ay nakadepende kung paano mo i-express ang sarili mo sa kanila na nasa ganitong sitwasyon ka pero sinisikap mong baguhin. Diba? Everyday, tayong mga tao ay nagsisikap magbago. May kanya-kanya tayong antas o may kanya-kanya tayong bigat ng pinagdadaanan sa buhay na hindi natin alam kung paano natin yan babaguhin. At yung mga imposibleng bagay na yan na pagbabago ay hindi yan nakukuha dahil lang sa desire mo. Kailangan ipagdadasal mo na maging desire din ni God na matulungan kang magbago. Kasi yan ang isa sa pinakamahirap na gawin ng isang tao sa buhay nila, ang magkaroon ng pagbabago. Kasi lahat tayo, lagi tayong gusto natin comfort zone eh, di ba? Kumbaga, magi-stick ako dito kasi dito ako magaling. Magi-stay ako dito kasi dito ako masaya. Hindi. Doon tayo laging pupunta sa hindi ka pamilyar. Doon ka lagi pupunta sa mga bagay na delikado kasi nandoon ang talino. Wala kang matututunan kung ikaw ay nasa isang grupo na ikaw ang pinakamagaling. 'Di ba? Wala kang pag-unlad kung nandoon ka sa grupo na ikaw ang pinakamaganda. Kung gusto mong tumaas, gusto mong umunlad, pumunta ka sa isang lugar kung saan ikaw ang pinakamahina. At yung mga magagaling na makakasama mo, sila yung magtuturo sa'yo kung paano ka mas lalong humusay. Kaya sa lahat ng LGBTQIA+ dito, wala akong karapatan para husgahan kayo. Hindi ko alam kung paano kayo magdasal. Hindi ko alam kung paano kayong makipag-usap sa Diyos. At hindi ko nakikita ang nararamdaman ninyo. Hindi ko alam. Pero, hindi ko sinasarado sa inyong lahat ang pintuan ng simbahan. Dahil yan ay ospital para sa mga makasalanan. Kaya nga, dyan ako naiinis eh. Alam mo yung tipong linis na linis ka sa sarili mo para manghusga ka sa kapintasan ng iba. Ang tanong, matino ka ba? 'Di ba? Ang galing-galing natin pag-aralan yung kahinaan ng ibang tao, pero tinanong mo ba yung sarili mo kung matino ka? Kasi sa akin, hindi ako nagja-judge sa kapintasan ng isang tao. Pero marunong akong lumaban sa kung paano ako sinusukat. Kasi hindi ko naman yan pwedeng panoorin. Meron akong, ngayon merong mainit-init na balita, di ba, na balitaan natin din sa Viva Max, di ba, na yung boyfriend na bash, pinagbintangan na siya yung pumatay dun sa girlfriend, hanggang sa sumunod nga yung lalaki, nag-suicide. Bakit? Dahil sa bashing. Dahil sa bullying. Ang bashing and bullying sa panahon natin ngayon, yan ay pinagmumulan ng chismis. Na gusto kong ipaunawa sa lahat ng mga kaibigan ko dito, na bago tayong manghusga sa tao na nakikita natin na parang hindi angkop sa panlasa natin, siyasatin muna natin. Alam po ba ninyo na ang bawat panghuhusga na ginagawa ninyo sa ibang tao ay nagdudulot ng matinding problema sa pag-iisip? At isa sa malaking kasalanan na kapag yung tao na binubuli ninyo ay nag-suicide, yan ay mortal na kasalanan. Bakit? Para kang pumatay ng tao. Pinatay mo yung tao sa pamamagitan ng pagsasalita ng hindi totoo. Nagigets niyo po? Ngayon,
Paano ba siya na-overcome? Actually, yung sinasabi nila na wag mong pansinin, yung sinasabi nila na kapag binubuli ka, deadmahin mo, hindi siya ganun kadali. Lagi yang nasa proseso. Ako, bago ko natutunan man-deadman ng bashers, bago ko natutunan na wag pansinin yung mga panghuhusga sa akin, dumaan ako sa matinding proseso. Dumadating ako minsan sa pagkakataon, ewan ko kung naranasan nyo to yung natutulog ka pero nagsasalita yung utak mo, puro siya galit. Yung galit na galit ka kahit nakapikit ka. Tapos nababalisa ka, hindi ka mapakali. Alam nyo, nilalabanan ko yan. Dumating ako sa part na magdamag akong tulog, nakapikit, pero buhay na buhay yung isip ko, na punong-puno siya ng takot at ng galit. Na ganito yung gusto kong gawin. Ganito yung kailangan kong gawin para pabagsakin tong taong to. Parang may bumubulong sa'yo, kinakausap mo yung sarili mo, at hindi mo siya mapigilan. Dumating ako sa ganon. Sa sobrang hirap niyang kontrolin na umiiyak ka na nanginginig ka, nilabanan ko siya. Lalabanan mo yung sarili mo dyan eh. Paano ko siya nilabanan? Di puyat ka. Diba? Hindi ka makakatulog hanggang umaga, nagsasalita yung utak mo eh. Ganyan yung nangyayari sa akin eh. Ang sabi nila sa akin, anxiety daw yun eh. Hindi dakdak yung utak mo, tapos parang kang takot na takot, pinagpapawisan ka ng malamig, ang sakit ng batok mo, ng balakang mo. Tapos pagising mo, parang feeling mo may paparating na masama sa'yo. Ganon yung feeling ko. Ang ginagawa ko dyan, magtitirik ako ng kandila sa altar. Tapos, magpapatugtog ako ng praise and worship. Nakapikit yung mata ko. Pinakikinggan ko yung bawat lyrics ng kantang pangsimbahan. Unti-unti kong nilalabas sa harapan ng altar ko yung galit ko. Halimbawa, Lord, bad trip ako. Kinakausap ko siya na para siyang isang normal na tao na nasa harapan ko siya. Yung hindi ko pwedeng sabihin sa iba, yung hindi pwedeng marinig ng ibang tao, baka sabihin ang sama ng ugali ko, dinedirekta ko siya, vino-voice out ko yan. Nagmumura ko, totoo yun. Para lang ma-release ko yung pain, para lang ma-release ko yung takot, yung nilalabas ko yung pagiging natural na tao ko. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi sa Diyos, natatakot akong mapunta ng impyerno. Pero naiinis ako sa sarili ko, bakit hindi kita kayang sundin ng buo. Gets mo? Naiinis ako. Sabi ko yan sa Diyos, Lord, naiinis ako. Alam ko naman kung paano ako mag-live. Ang tagal kong nagla-live. Alam ko naman kung paano dumebate. Alam ko naman kung paano mag-aral ng mga basic catechism ng Catholic Church. Binigyan mo naman ako kahit paano ng talino. Naiinis ako, bakit ayoko? Bakit yung gusto ng sarili ko, wag? Bakit mas nagahari yung galit ko sa mga tao kaysa sa'yo? Bakit hindi kita maintindihan? Gusto kitang maintindihan. Wala akong makitang inspirasyon para gawin to. Hindi ko makita kung saan ako huhugot ng dahilan para ipagtanggol ka. Hindi ko alam kung bakit kailangan kong ipaliwanag to sa mga tao. Hindi ko alam kung bakit ako yung pinili mo, pero ngayon bakit pakiramdam ko para akong mag-isa? Bakit napaka-empty ko? Bakit feeling ko wala akong kasama? Bakit pakiramdam ko mag-isa ako? At hanggang ngayon, yan talaga yung struggles ko. Alam niyo yung struggles ko ngayon? Loneliness. Emptiness. Sabi nga sa akin nung paring kausap ko, ang tawag dyan is spiritual dryness. Kapag masyado nating binuhos, yung buo nating sarili, buo nating lakas sa paglilingkod, at nakita natin na yung ginagawa natin para sa simbahan, tayo ay nagtatagumpay, dumadating ang kalaban para panghinaan ka. At yung panghihina na nararamdaman natin, yan yung kung saan ka mahihirapang makabangon. At ikaw mismo sa sarili mo ang magdi-decide, ano ba yung dapat kong gawin?
Kasi yung feeling ko ngayon, parang wala si Lord. Totoo. Para akong mag-isa lang. Yun yung sinasabi nila na parang spiritual dryness. Darating ka sa part na parang walang Diyos. Parang pakiramdam mo, wala kang nararamdaman. Hindi ka nakokonsensya. Gustong-gusto mo siyang gawin. Pero parang wala kang pakiramdam. Para kang patay. Ang daming nagsasabi sa akin kahit sa YouTube channel ko, no, na ang tagal kitang inaantay sa Rio, sa pagla-live mo. Naging inspirasyon kita kung bakit ako naging layman. Naging inspirasyon kita kung bakit nakapagpakumpil ako. Nababasa ko siya. Pero napakalamig ng dating sa akin. Para akong nasa isang lugar na nagyeyelo na mag-isa akong nakaupo. Na hindi ko alam kung anong gagawin ko. Saan ako magsisimula? Paano ako magsisimula? Kasi yung sa akin noon, yung peak ng pagiging defender ko, ang nag-fuel sa akin yan is debate. Diba? Alam nyo naman ang bunganga ko, diba? Lalo na pagdating sa sulpot, pag ako na-triggered, talagang lalaban. Ngayon parang napakalambot ko, napakalamig. Kaya nga sabi ko sa mga kaibigan ko, pagdasal nyo ko, hindi ko alam kung paano ko babalik sa dati. I'm not lost. I'm just cold. Mabuti yung mga magulang ko, may mom and dad, they are very prayerful parents. Mabait sila, wala akong masasabi sa kanila, pero napakalamig ko talaga ngayon. Kaya nga, sabi sa akin, yung pinagdadaanan ko daw is baka daw cause ng depression, ng anxiety, o na i-stress lang daw ako. Yes. Napakatindi ng stress ngayon, sa totoo lang. Hindi lang siya aside sa money. Mas tumitindi ang stress ngayon sa mga kamag-anak mong chismosa. Diba? Totoo yan. Sa mga kamag-anak, sa mga kapitbahay na nag-aantay sa galaw mo. Kasi yung nakakapikon dyan, yung naririnig. Tapos alam mong hindi siya totoo. Tapos hindi ka makalaban. Bakit? Kasi alam mong hindi ka papaniwalaan. Alam mo yung pakiramdam na alam mo kung paano mo ipapaliwanag yung katotohanan, pero napagod ka na lang magsalita kasi naniwala na sila doon. Nakukuha nyo ako, parang bakit kailangan ko pang magpaliwanag, naniwala ka na? Bakit ngayon mo kukunin yung pagpapaliwanag ko, hindi mo naman ako tinanong sa sinasabi nila? Kaya ngayon, ang pinakamabigat na pinagdadaanan natin dito sa Pilipinas, aside sa bagyo, sa lindol, trust issues. At kung tayong mga tao ay hirap magtiwala sa kapwa natin, paano pa tayo magtitiwala sa Diyos? Lalo yan, hindi natin siya nakikita. 'Di ba? Tayo nga nakikita mo na, yung iba kadugo mo pa. Yung iba matalik mo pang kaibigan. Hirap na hirap kang magtiwala. Paano pa sa hindi natin nakikita? Paano pa sa Diyos? 'Di ba? Darating tayo sa part. Ako kasi hindi ako, how can I say this? Hindi ko pinaplastic yung sarili ko. Hindi ako yung tipong impokrita na kailangan ko tong paniwalaan kasi naniniwala kayo. Na kailangan ko tong maramdaman kasi nararamdaman nyo. Hindi ako ganon. Kailangan ako mismo yung makadiscover nun. Kaya minsan, tinatanong ko, Lord, nandiyan ka ba? Nasa tabi ba kita? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Bakit feeling ko wala ka? Bakit ganon? Yung parang tatawagin mo ko,
tas bigla akong mararamdaman na wala ka. Dumating ako sa point na nag-try akong mag-Holy Rosary. Pero sinasabi ko kay Blessed Virgin Mary, Blessed Virgin Mary, bakit hindi ko maramdaman yung pagiging nanay mo? Bakit hindi kita maramdaman? Gustong-gusto kong magbigay inspirasyon sa mga tao pagdating sa simbahan. Pero paano ko gagawin yun kung ako mismo sa sarili ko ay hindi ko alam kung saan ako kukuha ng inspirasyon? Maraming nagsasabi na Sanrio, sa mga sa mga CFD, kaya mo pang humabol. Pero kahit sikapin ko, kahit pilitin ko, hindi ko siya magawa. Kasi lagi kong sinasabi kay Lord, ayokong gawin ng isang bagay nang napipilitan ako pagdating sa'yo. Ayokong ipaliwanag ang isang aral nang hindi ko nararamdaman. Hindi ko alam kung paano ako magsasalita sa mga tao. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanila. Ayoko kasi na bigla nyo akong makikitang magla-live, tapos sasabihin ko, true church. Pero hindi naman nanggagaling sa puso. Sinasabi ko lang kasi inaral ko. Ayoko nun. Hindi nyo ako mararamdaman. Kaya hanggang ngayon, naghahanap ako ng hugot, naghahanap ako ng dahilan, ng paraan, kung saan ko, hindi ko kasi makita yung puso ko eh. Sa totoo lang, nawawala yung puso ko sa simbahan. Yan na, pinaprangka ko na kayo. Hindi ko makita yung kalooban ko sa simbahan. Pilit ko siyang hinahanap. Lagi kong sinasabi kay Lord, Lord, nasan yung puso ko? Hindi ko makita yung puso ko sa'yo. Hindi ko makita yung puso ko. Ayun, naiyak ako. Hindi ko makita yung puso ko kay Blessed Virgin Mary. Nasan ako? Para akong nasa kawalan. Para akong nadidiliman na gustong-gusto kong gawin yung mga bagay para sa ikaliligaya ng Diyos, pero hindi ko makita yung happiness ko pagdating sa ganong klaseng gawain. Hindi ko makita at hindi ko maramdaman bakit hindi ako masaya. Pero gustong-gusto ko siya. Gustong-gusto kong maging masaya. Gustong-gusto ko na pag nag-defend ako, nag-debate ako, nag-live ako, gusto ko, desire ko na maging masaya, pero hindi ko siya maramdaman. At yan yung nahihirapan akong ipaliwanag sa inyo. Lahat pinipilit kong gawin. Nakikinig ako ng praise and worship. Nagpakumpil nga ako, 'di ba? Para lang masabi na kahit papaano nakatanggap ako ng sakramento. Nakikinig ako ng mga gospel songs. Pero napaka-empty ng nararamdaman ko. Maraming mga pumapasok sa isip ko na aralin mo to. Sa tingin ko, magiging interesado yung mga Katoliko pag inaral mo to. Kaya ko siyang gawin. Kaya ko siyang aralin. Pero bakit ayaw siya na, may pumipigil sa aking gawin? Alam ko sa sarili ko na yung mga tanong, halimbawa, kunyari, tanong ko, buhay ni Pedro, kasaysayan ng buhay ni Pedro pagdating sa pag-aasawa. Yan yung isa sa pumapasok sa utak ko na gusto kong aralin. Yung kasaysayan ni San Pedro nung siya ay may nasa pag-aasawa. Ano naging buhay ni San Pedro? May naging anak ba si San Pedro? Sino yung asawa ni San Pedro? Paano namatay yung anak? Paano namatay yung asawa? Saan namatay? Bakit pinatay? Anong taon? Kailan pinatay? Kaya ko siya. Kayang-kaya ko siyang aralin. Ang problema lang sa akin, hindi ko alam bakit parang may harang. Na ang lungkot-lungkot ko. Marami akong mga iniisip na alam kong ikatutuwa at ikagagalak ng mga kapanalig kong Katoliko pag ito present ko na alam ko na, ay, ito pala yan, papaganyan na naman kayo. Alam ko yun, pero
Hindi ko maintindihan sa sarili ko, bakit ang lamig-lamig ko? Ewan ko kung nararamdaman nyo rin yun, ha. Hindi ko alam kung ako lang ba nakakaramdam nito o naranasan nyo na yung ganitong sitwasyon. Ang lamig-lamig ko talaga sa kanya. Wala naman ako nakikitang mali wala naman ako nakikitang dahilan para manlamig. Isa sa dahilan kung bakit ako pumupunta sa mga national convention, ang layo, no? Yung huli kong punta sa Cebu, tong June. Hindi naman ako pumupunta doon kasi may mga sikat eh. Hindi naman ako pumupunta sa national convention para sabihin nandoon ako, sikat ako. Hinahanap ko yung puso ko. Hanggang ngayon. Hinahanap ko siya. Hindi ko siya makita. Kaya ako pumupunta sa mga national convention. Kaya ako nga nagtatry pumunta sa plaza kung saan nagdedebate yung mga CFD. Hinahanap ko yung puso ko. Hanggang ngayon. 1 taon na akong malamig. 1 taon na akong matamlay sa pagiging defender ko. Hindi ko alam kung bakit. Kaya nga sabi ko, gusto kong pumunta ng NatCon sa Bohol kay Father Darwin. Baka sakaling pag nakita ko siya, makita ko yung puso ko. Baka sakaling pag nakita ko si Father Darwin, makita ko ang punto por punto. Maibalik sa akin yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan na hindi ako natutulog, halos magkasakit ako, kakaaral, sobrang, alam nyo yun, di ba? Talagang dumating ako sa point na na-addict ako sa pag-aaral sa simbahan. Yun yung hinahanap kong pakiramdam. Yung wala akong pakialam sa sarili ko, yung wala akong pakialam kahit magkasakit ako, ang pangit ko, pumayat ako, di ba? Na kagigising ko lang, ano man ang suot ko, nakapambahay, sabihan mo akong katulong, wala akong pakialam, basta ang gusto ko mag-aral ako, uhaw na uhaw ako sa aral ng simbahan. Yun yung hinahanap ko hanggang ngayon. Kaya nga, hindi ko alam kung paano ko babalik sa ganun. Sabi ko nga, ganun ba yun siguro? Ganun siguro yun, no, na kapag mas malalim o pag mas lumalalim ka na sa aral ng simbahan, mas lumalalim yung pagsubok na ibibigay sa'yo para makabalik ka ulit sa simbahan. Parang sa akin ha, based on my understanding, yung noon na wala pa akong alam sa simbahan, yung hindi pa ako nag-aaral sa simbahan, napakadali para sa akin ng magdasal. Siguro kasi ganun lang kababaw. Syempre mas mababaw ang understanding mo, mas mababaw yung puso mo. 'Di ba? Kumbaga, kapag hindi ka aral sa simbahan, ang alam lang natin kapag nagkasala ka, mag-sorry ka. Lord, sorry. Parang saya-saya mo kasi feeling mo pinatawad ka na ni Lord. Pero habang tumatagal at nagiging malalim tayo sa pag-aaral ng simbahan at naiintindihan mo ang katuruan ng simbahan, mas lalo siyang nagiging mabigat pabalik. Kasi diyan pumapasok yung konsensya mo na magaling kang defender, nagkasala ka. Tapos magagawa mo na naman ulit, paulit-ulit. Na parang ang pakiramdam ko, parang ang dumi-dumi ko, ang punong-puno ako ng putik na hiyang-hiya ka na sa kakakumpisal kasi feeling mo ang kapal na ng mukha mo, kakahingi ng tawad sa Diyos at yun pa din ang inihingi mo ng tawad. Hanggang sa unti-unti ka na ikaw mismo mahihiya na sa Diyos na, Lord, parang nahihiya na akong mag-sorry sa'yo, lagi na lang ba akong ganito? Kahit na iniiyak mo yung mga kasalanang yan para magbago, pero paulit at paulit mo pa rin siyang nagagawa. At yon ang isa sa mahirap sa sitwasyon ko. Kasi syempre, iba yung nakikinig, iba yung nag-aaral. At kapag inaaral mo yung katuruan ng simbahan at natututunan mo siya, hindi mo siya pwedeng i-apply sa sarili mo kasi kukontrahin mo yung inaral mo pag ginawa mo yung isang bagay na alam mong mali.
Hindi po ba? Halimbawa, walang makakapunta o walang makakarating sa langit ng madumi. Tama, di ba? At kahit mag-confess tayo ngayon, halimbawa ako, nag-confess ako at namatay ako kinabukasan, hindi pa rin yan qualified na diretso langit ka. Dahil meron tayong mga kasalanang mortal na hindi basta-basta napapatawad. Dahil ang sabi nga, ang magkasala sa banal na Espiritu Santo ay walang kapatawaran. So sa Ama, sa Anak, may kapatawaran, sa Holy Spirit, wala. So through confession, tayo ay nagiging deserving sa paghingi ng graces kay God para unti-unti nating baguhin yung mga luma nating pamumuhay. Ngayon, yung mga mortal sin natin na nagawa since birth up to now, yan naman ang inihingi natin ng indulgences sa rosary, novena, charity. Kasi hindi naman pwede na sumaksa ka ng tao tapos nagkumpisal ka, saint ka kaagad. Hindi, di ba? Walang ganon. Di ba sa turo ng simbahan natin, may ganon bang, pwede bang mangyari yon na halimbawa, nag-confess ka ngayon, nag-confess ka, pumunta ka ng simbahan, sabihin natin talagang deserve ka na. Kapag ba ginawa mo yon is, pag namatay ka, kunyari nabunggo ka, saint ka? Hindi, di ba? Kasi, ang paglilinis ng kasalanan ay hindi basta-basta. Kaya nga, di ba, kahit kung papansinin ninyo yung lahat halos ng saint, aside from Blessed Virgin Mary, well, hindi ko alam yung sa iba, lahat yan dumaan sa purgatory. Di ba? Cleansing of fire. Hindi naman sila pwedeng dire-diretso na ng langit because of the venial sin. Eh, what more pa tayo na may mga mortal sin? Na which is, yan yung nagtitrigger sa akin na parang nakakahiya naman. Na ang lakas-lakas ng loob ko na magsabi sa inyo na ganito ang gawin nyo bilang isang Katoliko, pero nahihirapan naman akong i-apply sa sarili ko. Yan kasi yung problema sa akin. Hindi ko pwedeng i-apply sa ibang tao yung sasabihin ko kung hindi ko siya ginagawa. Kaya hirap na hirap ako sa pag-aaral. To be honest po, no, tung pagkawala ko sa pagiging defender, dahil sa nasanay ako na lagi akong lumalaban sa simbahan, nasanay ako na binubuli ng mga Protestant, nasanay ako sa debate, dumating ako ngayon sa punto ng buhay ko na na-apply ko siya sa sarili ko na walang simbahan at hindi siya nakakatulong. Bibigyan ko kayo ng idea. Si Sanrio ang isa sa walang kinatatakutan na defender, no, ng simbahang Katolika pagdating sa Protestant. Na which is maganda yon. Napakaganda at napakahusay na magkaroon ng isang CFD na lumalaban sa mga Protestante na walang takot. At buong tapang na ipinagmamalaki ang katuruan ng simbahan na tayo ang tunay na tatag ni Christ. Yes. Napakaganda niyan. Alam nyo kung anong nakakatakot yan kapag nawala ka sa simbahan. Bakit? Yung tapang na ginagamit mo sa simbahan ay ang tapang na gagamitin mo sa kasalanan. Totoo yan. Alam nyo po ba, yung pagiging defender ko, yung pagiging matapang ko, na-apply ko siya sa pakikipag-away. Totoo yan na halos wala na nga pong tumatalo sa akin sa sobrang bungangera ko. Yan, dyan ako naiinis. Na yung ugali ko, yung tapang ko sa pakikipaglaban sa Protestante, nadadala ko na siya sa hindi magandang paraan, sa pakikipag-away. Na halos lahat ng tao natatakot na sa akin dahil sa sobrang tapang ko, dahil nga sa paulit-ulit na panguusig sa akin ng mga tao, sa paulit-ulit na pananakit, sa paulit-ulit na mababang pagtrato sa akin, na-apply ko siya at naging natural ko siyang ugali. At dito sa natural na pag-uugaling to, pag nawala ka sa simbahan, maa-apply mo pala siya talaga sa kasalanan. Hindi siya siguro sinasabi ng ibang CFD. Dahil baka linis na linis sila sa mga sarili nila. Pero ako, kilala nyo ako, isa akong CFD
na praktikal at prangka pagdating sa pagsasarita sa ganito. Bakit? Hindi lang dahil sa kailangan kong idaw ng sarili ko. Para lang maintindihan ninyo na ang pagiging matapang na depensor ay hindi yan natin na-apply lagi sa simbahan. Yang pagiging matapang natin, kapag yan ay namunga at nagkaroon ng ugat sa bawat pagkatao nating mga CFD, pwede natin siyang madala sa kasalanan. At pwede natin siyang gamitin para makasakit tayo sa damdamin ng mga tao. At dyan ako nahihirapang kontrolin. Kaya nga po ang definition nila sa akin, Sanrio, napakatapang mo. Can you imagine kung gaano ako katapang na ipagtanggol ang simbahan, ganun ako katapang ngayon makipag-away. Kaya yan yung hindi ko alam kung blessing ba siya o curse. Yung darating ka sa point na nandoon ka sa peak. Nandoon ka sa peak na ultimo yung mga Protestant na nahihirapang banggain ng ibang mga CFD, ng mga written debater, hindi nila kayang labanan ng live. Pag dumating kayo sa peak, na yung mga Protestant na to, na mga sikat, is nagawa nyong harapin at nagawa nyong talunin, magbuboost ang confidence nyo. Dadagdag yung tapang nyo, tapos lalong magdadagdag yung kaalaman nyo. At kapag nasanay tayo ng nasanay na lagi tayong nananalo, makakalimutan mo ang salitang humility. At yan ang nakalimutan ko. Lagi kang nananalo hindi ka natatalo. Hindi ka sanay na matalo kasi hindi mo siya naranasan. 'Di ba? Ako napapanood niyo ako sa pagla-live ko, 'di ba? Napanood niyo lahat ng mga napanood niyo ako sa mga debating platform. 'Di ba? Napapanood niyo kapag sinabing, ay si Sanrio, one of the highest viewed na defender ng Catholic Church yan. Pag yan lumaban, nandoon ako. Thank you, Lord. Thank you sa support. Thank you sa panonood. Pero hindi rin po pala maganda na lagi kang nananalo. Dahil kapag lagi kang nananalo, nakakalimutan mo ang salitang pagtanggap sa pagkatalo. Diyan papasok ang pride. Ang pinakamahirap sa isang CFD, lalo na't pag alam mong magaling, magpakumbaba. Na which is yan, ang iniiyak ko up to now, paano ko ibabalik yung dating ako. Mas gusto ko pa, sa totoo lang, kung ako lang, kung ibabalik ko lang yung panahon, mas gugustuhin ko na wala akong alam. Mas gugustuhin ko yung inaapi ako. Mas gugustuhin ko yung hindi ako naging debater. Kasi nung mga panahong inaapi ako, marunong akong tumanggap. Madali kong natatanggap yung pagkatalo ko. Natalo ako, tanggap ko. Kasi alam ko. Pero yung sunod-sunod na laban ko sa simbahan, kontra protestante, lagi kang panalo, pinapalakpakan ka, pinapanood ka. Kapag nakasanayan mo na lagi kang nananalo, makakalimutan mong bumaba. Kasi nasanay ka na lagi kang nasa taas. Totoo yan. Kaya ako, ang sabi ko sa sarili ko, hanggat hindi ko natututunan ang magpakumbaba, hindi ako dedepensa sa aral ng simbahan. Hanggat hindi ko natututunan ang humility, hindi ako lalaban sa simbahan. Dahil yan ang pinakakinaiinisan kong pakiramdam, yung magkaroon ako ng yabang. Kaya kapag ako nagla-live at nakakaramdam ako ng, hindi natin maaalis yan ewan ko lang sa iba, o di sila na humble. Pero sa akin kasi, minsan darating ka dun bigla kang makakaramdam ng gano'n na hindi mo alam kung bakit mo siya nararamdaman. Yung, sorry, Sanrio to. Parang gano'n, pero tumatakbo siya sa isip mo. Pero, pinipilit ko siyang labanan. Ang hirap niyang labanan. Sobra. Lalo na kapag yung lahat ng nakapaligid mo, mahal na mahal ka, idol na idol ka, naririnig mo siya, magkakaroon ka ng presko
Totoo yon. Ewan ko sa kanila, pero sa akin, oo. At pinipilit ko siyang paglabanan. Kapag nakakatanggap ako ng mga gifts, ng mga regalo, totoo to ng mga regalo. Alam nyo, ang iniisip ko nun, nako, kapag pala ako nagla-live ng ganito, marami akong matatanggap na regalo. Nilalabanan ko yan. At napakahirap. Labanan ang material. Napakahirap labanan ng paglaki ng ulo bilang isang defender. At dahil sa nararamdaman ko yun, tumigil ako. Akala ko makakabuti siya para sa akin. Na akala ko matutuwa si Lord. Na ayoko yung gaytong pakiramdam, Lord, na parang nagpiling ko, nayayabangan ako sa sarili ko. Hindi ko to deserve. Hindi mo to deserve. Pinagtatanggol kita, ikaw ang itataas ko. Bakit parang tinataas ko na yung sarili ko? Hindi na siya maganda. Hindi na siya healthy. Ngayon, dahil may mga nagbibigay sa akin ng mga gifts, ay, ganito pala ang technique dyan. Dahil pala maraming mga nagmamahal sa akin, binibigyan ako ng gift. Papasok at papasok sa isip mo yan na kailangan mas galingan ko pa para bigyan nila ako ng gift. Nilabanan ko yun, sabi ko, Lord, hindi to tama eh. Hindi to tama, mali itong iniisip ko. Bakit ko to iniisip mali? Sa tingin ko, kailangan ko siyang itigil. Kailangan ko siyang ihinto kasi hindi siya tama. Hindi tama na gamitin kita sa personal kong interest. Di tumigil ako. Yung pagkatigil ko, akala ko magiging okay na ako. Magiging masaya si Lord. Kasi nawala na ako sa pagde-defend, di ba? Nag-decide na ako eh. Hindi pala ganun. Pag nawala ka sa simbahan, mas lalo kang magiging malala. Alam mo pa kung anong pinakamalala doon? Mahihirapan kang bumalik. Kaya sa mga nagtatangka dito na maglaylo sa simbahan, huwag nyo nang tangkain. Ang hirap bumalik. Hirap na hirap ako. Yung akala nating tama para sa atin. Kasi ako iniisip ko noon, bitaw na ako sa simbahan. Kasi makasalanan naman ako. Parang feeling ko hindi na ako magbabago. Tapos ano-ano pa iniisip ko sa simbahan. Na parang pakiramdam ko, nagiging mayabang na ako. Parang feeling ko, gusto ko na lang siyang pagkakitaan. Ganun yung tumatakbo sa utak ko. Kasi syempre, tugatog ng kasikatan ko noon eh. Malito. Pangit yung iniisip ko. Ayaw ng Diyos nito. Aalis na lang ako sa simbahan. Umalis ako. Akala ko magiging maayos, pero once na umalis kayo sa simbahan, napakahirap bumalik. Totoo po yan. Ako po ang nagsasabi sa inyo, madaling magdesisyon, madaling mag-decide, na pag nasasaktan ka, ayoko na sa simbahan, sakit eh. Nakakita ka ng mga immoral sa loob ng simbahan, ayoko na sa'yo, di na ako maniniwala sa mga to, maglalaylo na ako. Tandaan nyo, pag-isipan nyong mabuti based on my experience ngayon. Pag kayo nawala sa simbahan at nakalimutan nyo ang gawaing simbahan na ginagawa nyo ngayon, mahihirapan kayong bumalik. Ako, umiiyak ako ng dugo. Totoo lang. Pilit kong hinahanap yung puso ko. Lord, nasaan ka? Alam mo kung anong sinasabi sa akin ng konsensya ko? Lumayas-layas ka, pues hanapin mo ko. Yan ang sinisigaw ng isip ko na hindi ako pinatutulog ng konsensya ko. Ginusto mo yan. Diba? Gusto mong umalis sa simbahan. Gusto mo yan eh. Ngayong ibinigay sa iyo ng Diyos ang kagustuhan mo, anong tingin mo sa Diyos? Utusan? Babalik ka kasi trip mo? Hindi. Hanapin mo yung puso mo kung saan mo makikita ang simbahan. Yan ang pinakamahirap, ang bumalik. Kaya nga, ang realization ko, no, na kaya pala mahirap magbalik loob. Mahirap magbalik simbahan. Kasi ang hirap buksan ng pintuan kapag ikaw ay isang aral. Napakahirap buksan ang pintuan ng simbahan kapag alam mo kung ano yung nasa loob.
Kahit anong sigaw mo sa labas, anong kalampag mo sa pintuan, kahit dabog-dabugin mo pa yung pinakahagdan ng simbahan, hirap na hirap kang makapasok sa pinaka-doorknob ng pinto ng simbahan dahil ang hirap bumalik kasi aral ka. Kaya nga parang doon ko na-realize na hindi pala siya dapat sinasabi na maglalaylo ka muna. Hindi tama na sabihin natin na nanlalamig ka. Hindi tama na sabihin mo na magpapahinga ka. Hanggat nabubuhay ka, dapat ibinibigay mo ang buong lakas mo sa Diyos. Dahil kapag yan binawi ng Diyos sa'yo, yung init ng paglilingkod mo, yung init na pagmamahal mo sa Diyos, pag yan nawala, ang hirap hanapin. Mahirap kapag nasa simbahan ka. Totoo. Mahirap mag-serve pag nasa simbahan ka kasi marami tayong batas sa simbahan na dapat nating sundin. Ang hirap. Pero mas mahirap pag wala kang Diyos na kinikilala. Mas mahirap pala talaga kapag wala kang simbahan. Dahil hindi mo alam kung saan mo kukunin yung konsensya mo. Hindi mo alam kung saan ka titingin na positibong bagay para maging matatag ka. Kasi ako, kapag napanghihinaan ako nun, o kapag nasasaktan ako, ang sinasabi ko kay Lord, kunyari, nasasaktan ako, hinusgahan ako, nilait ako, diba? Anday ko sinasabi kay Lord, Lord, aaralin ko ang buong Holy Rosary, ikaw na bahala sa mga umaaway sa akin. Kunyari, may nagtatangkang pabagsakin ako noon, Lord, may nagtatangkang pabagsakin yung pangalan ko, may nagtatangkang masama sa akin, aaralin ko ang divinity of Christ, pagpupuyatan ko to, basta protektahan mo ako sa mga yan, Ganon ang namin, ang conversation namin ng Diyos. Na Lord, basta protektahan mo ako, ito aaralin ko para sa'yo. Parang bayad ko to sa'yo. Dahil pinoprotektahan mo ako, poprotektahan mo ako sa kanila, sige, gagawin ko, ito naman yung trabaho ko. Basta give and take tayo. Pero yung nawala ko sa simbahan, sino pang poprotekta sa akin? Sino pa yung pwede kong kausapin na Lord, malungkot ako? Kasi noon, kahit palungkot ako, kahit na nasasaktan ako, kahit na umiiyak ako, nagagawa ko pa rin maging masaya eh. Ngayon hindi, ang lungkot-lungkot ko. Ginawa ko lahat ng paraan para maging masaya. Naghanap ng mga bagong kaibigan, naglaro ng mga iba't ibang laro, nakipagsabayan sa tema ng kabataan, mga modernong kabataan, kalakaran, pag-iisip, pag-uugali, lahat yan sinabayan ko. Pero laging may kulang. At yung pagkukulang na yon, yun ang simbahan. At doon ako hirap na hirap. Hindi ko siya mahanap. Hindi ko mahanap yung puso ko. Hindi ko mahanap kung saan ko kukunin yung pakiramdam para bumalik sa dati. Kaya, sa lahat ng mga Katoliko dito na nagtatangka o nag-iisip na talikuran ng simbahan, huwag yun ang gawin. Ang hirap bumalik. Sa mga nag-iisip na nasasaktan ka, malungkot ka, o sa mga nag-iisip na napagod ka na, mas nakakapagod pag wala ka sa simbahan. Ikaw nga na may Diyos na kinikilala eh. Ikaw nga na may simbahang pinaglilingkuran, napapagod ka. Paano pa pag wala kang simbahan? Nakakaubos. At iba yung lungkot na ibinibigay sa'yo ng isang pagiging tao pag wala kang simbahan. Iba yung lungkot, iba yung tamlay. Lagi siyang may kulang. At dun mo marirealize na sa bawat tao, 'di ba, dumadaan ng depression, anxiety, yung iba nagsi-suicide. Ang kulang diyan, wala kasing Diyos. Alam mo 'yon, may problema ka na nga, lumayo ka pa sa simbahan. Dapat mas lalo kang nasasaktan
mas lalo kang nadidismaya, mas lalo kang nalulungkot, dapat mas lalo ka kumakapit sa simbahan. Dahil tanging ang simbahan lang ang makakapagsalba sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay. Hindi yan kahit kailan mareresolba ng pera. Hindi yan kahit kailan mareresolba ng kaibigan. Hindi yan kahit kailan mareresolba ng sarili mong pamilya. Ang pinagdadaanan natin sa buhay na masasakit, malulungkot, hindi maganda, simbahan ang gagamot niyan. Kaya doon ko naiintindihan kung bakit tinawag na ang simbahan ay ospital ng mga makasalanan. Dahil ang simbahan lang ang may kakayahang maghilom sa sugat sa puso ng bawat isa. Hindi yan na paghihilom ng sarili nating kakayahan. Hindi yan nagagawang paghilumin ng mga magulang, kapatid, kadugo, kaibigan. Hindi yan nagagawang paghilumin ng alak, ng sigarilyo, ng droga. Ang makakapaghilom sa kakulangan sa pagkatao natin, tayong mga CFD, ang simbahang Katolika. Kaya wag na wag nyong bibitawan ang simbahan. Wag na wag nyong tatangkain na umalis sa simbahang Katolika. Napakahirap bumalik. Isipin nyo ang buhay nyo pag wala ang Diyos. Isipin nyo ang buhay nyo pag wala ang simbahan. Kaya walang sino man sa atin ang may karapatang sabihin na pagod ka na. Dahil kapag pagod ka, hindi mo magagawang mapagod kung naniniwala ka na ang Diyos ang iyong kapahingahan. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, ang sakit-sakit na. Dahil hindi nyo mararamdaman ang sakit kung hindi ka maniniwala na ang Diyos ang maghihilom ng mga sugat na yan. Lord, ang lungkot-lungkot ko, ayoko na sa church. Hindi ka magiging malungkot kung naniniwala ka na ang Diyos ang bubuo ng araw mo. Dahil pag oras na umalis kayo sa simbahan, mahihirapan na kayong bumalik. Katulad ko, ang lamig-lamig ko, sabi nga nila, Sanrio, gustong-gusto kitang nakikita. Gustong-gusto kitang nagsasalita. Ang bigat-bigat pag nagsasalita ka, nararamdaman ko. Nasaan ka? Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ko rin makita kung nasan ako. Basta ang alam ko lang, gusto kong gawin yung mga ginagawa ko dati, pero hindi ko alam kung paano ko siya sisimulan. At hanggang ngayon, hinahanap ko yung tamang daan. Hinahanap ko yung liwanag kung paano ko siya ulit sisimulan. Ang hirap bumalik kapag tumalikod ka sa simbahan. Kaya wag nyo nang tangkain, wag nyo nang tangkain na tumalikod sa simbahan. Kung ang buhay natin na naniniwala tayong may Diyos ay napakahirap, mas mahirap mabuhay nang wala kang Diyos sa buhay. Mas mahihirapan kang huminga, mag-isip. At ang isang tao na tumalikod sa simbahan, ang isang taong naglaylo sa simbahan, ang isang taong napagod sa simbahan, ang isang taong dahil sa sakit umalis sa simbahan, tatandaan nyo to ha, mawawalan kayo ng kapayapaan. Sa araw at sa oras na naglaylo kayong lahat sa simbahan, yun ang oras na dapat nyong tanggapin. Wala na kayong kapayapaan sa buhay. Dahil ang kapayapaan ay makikita lang sa loob ng simbahan. So, yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. No? At pasensya na po kayo no, kung masyado ko naging prangka sa pagsasalita. Kung masyado kong open sa inyong lahat. Pero, sinasabi ko lang to is para magbukas ang isip ng mga ibang mga CF din katulad ko na baka pareho kami ng pinagdadaanan at maintindihan din ako ng ibang mga kapanali ko kung bakit hanggang ngayon ay hindi nila maramdaman yung presensya ko, no? Ang tagal-tagal ko na talagang nananahimik. So, hinihiling ko na ipagdasal nyo ako
sa tulong ng inyong mga pananalangin, hindi ako worthy na ipagdasal ang sarili ko. Hindi ako worthy na ipagdasal kayong lahat. Pero ako, naniniwala ako sa kapangyarihan ng pagdadasal ninyong lahat. Sa mga naniniwala sa akin, sa mga nagmamahal sa akin, ipagdasal nyo na sana bumalik na ako sa paglilingkod. Na sana bumalik na ako sa pagiging defender ko. Kasi kahit din ako, nilalabanan ko yung sarili ko na wag tumigil. Pilit ko siyang nilalabanan, nahihirapan talaga ako. At alam ko sa lahat ng mga nandito, sa mga makakapanood ng live presentations ko, pagdasal nyo po ako na sana, Sanrio Adams, no? Pagdasal nyo po ako na sana, bumalik na ako sa pagiging defender ng Simbahang Katolika. Dahil sa totoo lang, miss na miss ko na kayong kabanding, miss na miss ko na kayong kasama. At sana dumating ang isang araw na muli ko kayong makasama, sama-sama tayo at nagkakaisa na dumudurog ng mga sulpot at protestante. So yun lang po, maraming salamat and please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Bye bye, God bless you guys!